So, yun po yung magiging topic natin ngayong umaga. Medyo technical po ito, medyo scientific, pero gusto po natin na iparating sa inyo kung bakit po ganun yung paraan ng kanilang pagkain, ganun po yung kanilang paraan ng pagtunaw ng pagkain, para alam po natin lahat kung ano po yung tamang pagpapakain at nutrisyon po ang kailangan natin ibigay sa kanila para makuha po natin yung pinakamagandang produksyon na kailangan natin sa kanila. So, una pong katanungan, why nutrition matters? Bakit mahalaga ang nutrisyon? Ang tao po, syempre, kumukuha ng lakas sa pagkain. Syempre po, sa isang araw, hindi lang po tayo makakain ng isang beses sa isang araw, mahihingal na po tayo, di ba? Ganun din naman po sa ating mga alagang hayop. So, yung nutrition po ay isa sa napaka-importanting parte po ng pagpapalaki at pag-aalaga po natin sa ating mga alagang kambing. So, why nutrition matters? Tatlo po yan. Pagpapalaki, pagpaparami, at yung produksyon. Sa tama pong nutrisyon o pagpapakain po natin sa ating mga alaga, kaya po natin papabilis yung paglaki nila. Kanina po actually nadaanan na ni Sir Neil, sabi ko, hala, baka wala na ako discuss. Yung sabi na po ni Sir Neil. Pero sa pagpapalaki po, expect po natin na dapat sa loob ng isang taon po, ay makuha nila yung target weight na binabanggit po kanina ni Sir Neil. Na para po dun sa ating mga inahen o yung mga bubuntis, dapat po 20 to 25 kilos, makuha na po nila yun in 10 to 12 months. Ngayon po, kapag hindi po nila nagawa yun, yung sabi nga po ni Sir Neil na lagpas na ang isang taon, pero hindi pa po nila na-achieve yung 20 to 25 kilograms, ibig sabihin po, may kakulangan po tayo sa binibigay po natin pagkain o nutrisyon. Ibig po sabihin nun, manilate pa po yung pagbubuntis ng ating alaga. Imbis na mabuntis na siya, makapanganak agad, makapagbigay po ng gatas, mauudlot pa po. Ganon din naman po para dun sa ating mga barako, dun sa mga lalaki mo. Kapag hindi po natin nabigyan din ng tamang nutrisyon, hindi din po sila makakapagbigay ng magandang semilya na makakapagbuntis po ng ating mga inahin. Ganon din naman po dun sa mga meat type natin na alaga. Kapag hindi po sila nakakuha din ng target market weight, kung tawagin po natin na 25 to 35 kilograms, sa loob ng 10 to 12 months, ibig sabihin po, may kakulangan pa uli tayo sa ating parte na binibigay po natin na nutrisyon o pagpapakain. Imagine nyo na lang po na imbis na ibenta nyo na po agad yung alaga nyo sa market, yung pagkakamne, mapapatagal pa po yung ating pagbibigay ng pagkain, pag-invest po natin ng pagkain, ng kuryente sa kanilang tulungan, imbis na naibenta na po natin at kumita na po tayo. Kaya mahalaga po yung nabibigay po natin, yung tamang nutrisyon at yung tamang pagpapakain po natin sa ating mga alagang kambing. So yung pangalawa po, yung reproduction o yung pagpaparami. Ano po? Sa reproduction, yun nga po, kapag na-meet na po niya or nakuha na po niya yung target weight, mas mabilis po natin silang magbubuntis. Mas mabilis po tayo makakapagparami ng ating mga alaga. Mas marami na po yung mga aalagaan natin at makukuha ng gatas o kaya may ibebenta po sa market. Sa tulong din po ng tamang nutrisyon at pagpapakain, may ensure po natin na sa isang taon, makakapagbuntis po ang ating mga alaga. Minsan po pinapupuntahan kami farm, ang reklamo po nila, yung alaga po namin, lagpas na po isang taon, hindi po siya nabuntis. Ibig po sabihin, nalagpasan po natin yung paglalandi, o kaya hindi naman po naglandi yung ating alaga sa loob ng isang taon. Minsan po, ang dahilan po nito ay kulang po sa nutrisyon na ibibigay natin sa pagpapakain po natin. Kasi po, kung tayo nakakapagbigay ng sapat na nutrisyon, kapag nabanggit po kanina ni Sir Neil, pag nagbuntis po ang ating mga alaga at nanganak, minsan po namamayat. Normal po yun, namamayat. Pero, katulad din po ng mga tao na kapag nagbuntis at nanganak,
dapat po ay makarecover yung inahin. Ngayon po, kung hindi natin nabibigyan ng sapat na pagkain at ng nutrisyon, hindi po agad makaka-recover yung inahin. Ibig sabihin po, hindi po natin mabubuntis agad uli ang ating mga inahin. Yun po yung dahilan bakit po tumatagal yung pagpaparami natin sa ating mga alaga. Yun din po, na nabanggit din po kanina ni Sir Neil, na kapag nagbubuntis ang mga alaga natin, karamihan po ng proporsyon ng kanilang lakas at enerhiya ay kung po nila binibigay sa kanilang anak, hindi po sa sarili nila. Kaya kung kunwari po, kung pinapakain niyo po sa inyong mga alaga, ay kasing dami lang, nung pinapakain niyo po nung hindi siya buntis, mamamayat po yung alaga niyo. Kasi po, doon sa binibigay niyo pong dami ng pagkain o pakain, hindi lang po isa yung nakaasa. Nakaasa din po doon sa pagkain at nutrisyon na iyon, yung pinagbubuntis po ng ating mga alaga. Kaya napaka-importante po na sapat yung binibigay natin nutrisyon at pagpapakain sa ating mga alagang kambing. At yung pinakahuli po ay yung production. Siyempre po, yung karamihan naman po sa atin, ang ginagawa ay nagbebenta po ng gatas, o kaya binibenta po para sa karne. Alam niyo po ba na yung dami ng gatas, dami ng karne, pati na rin po yung krema ng gatas, yung pagka-creamy po niya, pati po yung pagkalambot o tender ng karne ng ating may bebenta, ay nakadepende po yun sa kung ano pong ipapakain nyo. Yun po ay dadaanan natin ng mas malalim mamaya. Kaya dapat po na ibibigay natin ng sapat yung nutrisyon na kailangan nila para po maibenta natin sa mas mataas na presyo yung kanilang produksyon. Ano po? So, kapag nabigay po natin yung tamang nutrisyon, tamang pagpapakain sa ating mga alaga, isa lang po ibig sabihin na, tataas po yung ating kita. Kaya, dapat po natin pagtuunan ng pansin kung ano po yung binibigay po natin sa ating mga alaga. Pangalawa pong tanong, alam na natin na napaka-importante ang nutrisyon sa ating mga alaga. Pero, kakaiba po yung pagpapakain natin sa mga alagang ruminants in general po. Ruminants po yung tawag sa kambing, baka, kalabaw, at tupa. Kakaiba po yung paraan ng pagpapakain natin sa kanila. Hindi po katulad ng baboy at ng manok. Bakit kaya po? Kasi po, kakaiba po yung tinatawag nating digestive system ng ating ruminants. Ibig pong sabihin, kakaiba po yung paraan po nila ng pagtunaw ng pagkain. Hindi po katulad sa mga baboy o manok, pati na rin po ng tao, ang tawag po ay monogastric. Ibig sabihin po doon, iisa po ang tiyan. Ganon din naman po ang mga ruminants, isa lang po ang tiyan nila. Pero, pinagkaiba po ng mga ruminants, ng mga baka, kambing, tupa at kalabaw po, sa ating mga baboy at manok, yung tiyan po nila ay nahahati sa 4 na compartments o chambers. Ibig sabihin po, may iba-iba pong parte na may iba't ibang function. Kailangan maintindihan po natin kung ano po yung paraan nila ng pagtunaw ng pagkain para alam po natin kung ano yung ibibigay natin pagkain sa kanila. So, ito po yung 4 na chambers o compartments po ng ating tiyan ng ruminants. Baka medyo familiar po yung itsura niyan, ng mga parte po ng ilan dyan sa inyo. Kasi yung ilan po dyan ay kinakain po natin at nakikita po natin sa mga ulam o pagkain natin. Yung rumen, yun po yung isa, yung una pong dadaanan ng pagkain ng ating mga alaga. Pagkadaan po sa rumen, pupunta po sila sa reticulum. Pagkatapos po sa reticulum, dadaan naman po sa omasum at yung huli pong dadaanan ay yung abomasum. Ngayon po, isa-isayin po natin yung mga parting ito. Ano po? Yung rumen po, yung tinatawag na tuwalya. Nakikita niyo po ito sa kari-kari minsan o kaya sa loto po kung nakakain kayo. Yun po yung rumen, tuwalya. Ngayon po, napaka-importante po ng parting ito sa ating mga alagang ruminants. Bakit? Anong meron sa rumen? Yung rumen po kasi ay may laman ng microorganisms o mikrobyo.
At yung mga mikrobyong iyon po, ang tumutunaw sa pagkain ng ating mga alaga. Hindi po ang hayop mismo ang tumutunaw sa pagkain ng ating mga alaga, kundi yung mga mikrobyo. Yun po yung pinagkaiba ng ating mga alagang ruminants kumpara sa baboy at manok. Kasi sa baboy at manok po, sila po mismo ang tumutunaw. Yung hayop mismo po ang tumutunaw sa kanilang pagkain. Ngayon, kapag sa ruminants po, ang tumutunaw po ay yung mga mikrobyo. Kaya napakahalaga po ng mga mikrobyo ito. Pagkatapos po kay rumen, yung pagkain, ang susunod na pupuntahan po nila ay yung reticulum. Reticulum po, tinatawag din siyang honeycomb. Bakit po honeycomb? Kasi, ayan, di masyadong kita dahil sa liwanag. Pero kung tititigan niyo po yung itsura niya, yung reticulum po, ay yung shape po niya, ay parang honeycomb o yung pinagkukunan po ng honey. Mga hexagon. Tinatawag din po siyang filter. Si reticulum ay tinatawag din filter. Bakit po kaya? Kasi po, sa reticulum po napupunta yung mga bagay na hindi dapat nakakain ng ating mga alaga. Na kambing, baka, tupa, o kalabaw. Minsan po kasi, syempre, nagpapagala po tayo ng mga alaga natin sa damuhan. Minsan po, hindi natin alam, may nakakain po silang hindi dapat. Example na po dito ay pako, screw, wire. Minsan po nakakakain sila nun, hindi po natin alam. Minsan po, isa po indikasyon yon na kulang po sila sa minerals. Minsan po nakakain nila kasi kulang sila sa minerals. Ngayon, hindi naman po dapat yung minerals ay doon kinukuha sa pako at screw at wire. Ngayon, saan pupunta yung mga yon? Dito po sila pupunta sa reticulum. Kaya po, pagka ang ating mga alaga ay nakakain ng mga ganun at binuklat po ang reticulum, doon po nila makikita na, na-trap na doon ang pako, ang screw, ang wire. At actually, sakit po yun. Tinatawag siyang hardware disease. Ayun po, bukod po doon sa pag-filter ni reticulum, si reticulum po yung gumagawa ng tinatawag na cod. Ano yung cod? Yung cod po ay yung pagka kumain po yung ating mga alaga, gumagawa po sila ng parang bola ng kanilang pagkain. Iniipon po nila yan. Ngayon, yung cod na yon, yung niluluwa nila uli. Kaya mapapansin niyo po, yung mga baka, kalabaw, kambing, tupa, laging umuya. Ano po? Yun po kasi, na kinuna nilang sinubo, ay numuyain po nila uli. Yung pagmuya po nila uli, ang tawag po doon ay rumination. Kaya ang tawag po doon sa apat na hayop na iyon ay ruminants. Kasi lagi po silang umuya at napakahalaga po ng kanilang pagmuya. Yung pagmuyang yun po ay may espesyal pong rason at madadaanan po din natin mamaya. So pagkatapos po ng pagkain sa reticulum, pagkatapos po nguyain uli, iluwa at nguyain uli, at pagdaan na sa reticulum, sa umisum naman siya pupunta. Umisum po yung tinatawag na book o libro. Bakit? Kasi yung itsura naman po niya ay parang pinagsama-samang pahina ng libro. Pinagdikit-dikit na pahina. Kaya ang tawag po sa kanya ay libro. Ngayon sa umisum naman po, ang function po niya, doon po na-absorb yung tubig at minerals doon sa kinain ng ating alaga. Pagkatapos po sa umisum, pupunta naman po sa abomasum, yung tinatawag na true stoma. Bakit true stoma? Pipekibang stoma. Kaya po true stoma kinatawag kay abomasum kasi ito po yung equivalent o katumbas ng tiyan ng mga baboy at manok o monogastric. Yung tiyan po ng baboy at manok ay acidic. Ano po? Kasi sila yung tumutunaw sa sarili ng pagkain. Ngayon, yung acidic na parte po ng tiyan ng ruminants ay andito po sa abomasum. Kaya true stoma po ang tawag. Yun po, may acid at enzymes para po mag-breakdown o matunaw yung iba pa pong nutrisyon na nakukuha nila sa pagpapakain. Ngayon po sa apat pong ito, may gusto pong pagbigyan ng pansin. Yung rumen.
Hindi po porket pangalan ng kumpanya namin ay Rumen, ay pagbibigyan pa namin ng highlight. Pero dahil po, napaka-importante po ng Rumen. Rumen po yung pinakamalaking parte dun sa apat na compartments or chamber po nung tiyan ng ating mga alaga. Anong meron sa rumen? Nabanggit po natin kanina na si rumen ay may mga laman ng mikrobyo. Ano po? Yung laman pong mikrobyo ng rumen ay bilyon-bilyon. Mas marami pa po sa dami ng tao sa buong mundo. Ganun po kadami yung laman ng mikrobyo ng rumen na siyang tumutunaw ng pagkain na kinain ng ating mga alaga. Ngayon, anong ginagawa pagkatunaw ng mga mikrobyo sa loob ng rumen? Yung pagkatunaw ng mga pagkain po sa loob ng rumen ay nako-convert or nagiging tinatawag na volatile fatty acids, VFAs. Itong pong VFAs, ito po yung mga bagay na nagagamit po ng ating mga hayop. Ngayon po, ito po yung example ng tatlong klase ng VFA na may kinalaman po sa produksyon ng ating mga alaga. Acetate, propionate, butyrate. Si acetate po, yung isang VFA na mahalaga para dumami yung fats ng gatas at ng karne. Ngayon po yung pangalawa po, yung propionate, yun naman po yung mahalaga para dumami yung gatas at karne. Kapag mas marami pong na-produce na propionate, mas madami pong gatas at karne tayong makukuha sa ating mga alaga. Ngayon po, yung pinakahuli, butyrate, kapag dumami po ang production sa loob ng rumen ng butyrate, mas maganda po yung pagtunaw ng ating mga alaga. Siyempre, pag mas maganda po yung pagtunaw, mas maganda po yung performance, mas maganda po yung kalidad ng ating mga produkto. Ngayon po, sige ma'am, gusto namin tumaas si acetate, tumaas si propionate, tumaas si butyrate, kasi sabi nyo, gaganda yung production natin. Eh, paano naman po namin gagawin yon? Paano natin mapapataas yung mga VFA na yan? Buti na lamang po na yung dami ng mikrobyong gumagawa ng mga VFA na yan, at yung dami po ng VFA na nagagawa po nila, ay nakabase po kung ano ang ipapakain nyo. Ibig sabihin po, kung naibigay nyo ng tama ang nutrisyon at pagkain na kailangan nila, mas gaganda po ang produksyon nila ng gatas, ng karne, sa kalidad at sa dami. Ito po ay isa pong informasyon base po sa pag-aaral na isa pa pong pinagkaiba ng ating mga alagang kambing kaysa po sa manok o baboy. Ang pag-adjust po nila sa bagong diet, kunwari binigyan niyo po ng panibagong feeds o kaya ng panibagong damo. Nag-iba po kayo ng brand ng feeds. Ang mga baboy po, manlilibago sila. Pero kaya po nila makapag-adjust sa loob lamang ng 7 days o isang linggo. Pero pagdating po sa ruminants, example na po ang cattle, pati na po ang ating mga kambing, kalabaw at tupa, aabutin po ng 2 linggo bago sila makapag-adjust. Bakit po? Kasi kung mapapansin niyo po yung pinagkaiba, dito sila magkakaiba. Kasi po, ang ating mga ruminants ay may rumen at reticulum. Ngayon po, balikan natin, bakit po kaya mangyayari na mas mahaba yung pag-adjust ng ating mga ruminants? Ano po ba ang meron sa rumen na nabanggit po kanina? Ano po meron sa rumen? Ano po meron sa rumen? Kaya niyo po yan. Ano po meron sa rumen? Nabanggit po kanina. Bacteria, microbes. Ayun, tama po sila ma'am. Kasi may mga mikrobyo. At nabanggit po natin kanina na billion-billion sila. May sarili na po silang mundo doon. Ibig sabihin po, kapag binigyan natin ng bagong pakain, syempre sa umpisa po ay mayayanig yung mundo. Kaya bibigyan po
po natin sila ng oras o panahon para mag-adjust. Mga mikrobyo sa loob ng rumen ay kailangan po mag-adjust sa bagong pakain. Kaya po, kayo po ay nagbago ng pakain, nagbago ng feeds, huwag po kayo mag-expect na pagdating pa ng 3 araw ay dadami ang gatas nyo, dadami po ang karne nyo. Maghihintay po tayo ng at least 2 weeks para lamang po mag-adjust o masanay ang ating mga alaga sa bagong pakain at least 1 buwan po para makita niyo po yung resulta ng pagbabago niyo po ng inyong pakain. Yung susunod naman po, ayan, alam na natin kung ano pinagkaiba nila, bakit special po ang mga kambing, bakit po kakaiba ang kanilang paraan ng pagtunaw. Ngayon, paano naman po natin sila papakainin? Kasi alam na po natin nakakaiba sila. Yung nakikita nyo po ngayon sa screen ay yung food pyramid ng tao. Sana tanda pa po natin yung food pyramid natin. May carbohydrates galing po sa tinapay, sa kanin, vitamins and minerals galing po sa gulay at prutas, at protein galing po sa karne. And fats and oil na nakukuha din po natin. Kung tayo pong tao ay may food pyramid, may food pyramid din po na tinatawag ang ating mga ruminants. Ibig po sabihin, ito po yung mga nutrisyon na kailangan o dapat nilang nakukuha bawat pagkain nila. Kung mapapansin nyo po, nasa pinakababa yung forages. Forages o yung mga damo. Kasi alam naman po natin na ang ating mga alagang hayop na kambing ay, grade 2 po tayo, herbivores. Ibig sabihin, halaman lamang po ang kinakain. So, yung pinakapundasyon po ng kanilang pagkain o nutrisyon ay yung mga damo na ibibigay natin sa kanila. Na pag sinusuga po natin, o binibigyan o dinadalhan ng pagkain. Ngayon po, yung iba-iba, yung susunod pa pong level ay yung mga bagay siguro na hindi po natin masyadong pamilyar o alam. Pero isa-isahin po natin yan. Unahin na po natin yung damo o forage. Nasa ilalim po siya kasi yun po yung pundasyon dapat ng pagkain o nutrisyon nila. Dapat po 60 to 70% ng kanilang pagkain ay galing sa damo. Bakit po? Kasi yung damo po, yung nagbibigay ng tinatawag na fiber. Yung fiber po yung napaka-importante sa ating mga alagang ruminants. Kasi po, yung fiber po, yung nag-uudyok sa kanila parang humuya. Kapag kukunti po yung damong binigay nyo, mapapansin niyo po, kung bibilangin niyo po yung pagmuya nila, mas maunti yung best na umumuya sila kapag konti po yung damong binigay nyo. Ngayon, yung pagmuya po ay napaka-importante. Bakit po? Kapag umumuya po sila, syempre naglalaway. Naglalabas po sila ng laway. Yung laway na yun po ay napaka-importante para sa ating mga alagang ruminants. Kasi yung laway pong yun ay may laman na siyang nagme-maintain o nagme-maintain ng pH o ng environment sa loob ng rumen. Yun yung may laman po ang laway para hindi maging acidic yung rumen. Ang vitamin E po ay para sa immunity kontra sakit, parang mayra E. Si vitamin D po ay katuwang ni selenium. Si selenium po ay isang mineral. Si vitamin E po, yung lumalaban sa sakit ng white muscle disease. Ano yung white muscle disease? White muscle disease po ay isang sakit po ng mga bagong panganak natin mga alaga na hindi po nakakatayo ng ayos. Siyempre po pagka hindi po yan nakatayo ng ayos, hindi na po yan lalaki. Kasi hindi po siya makakakain ng ayos, hindi po siya makakatayo para suportahan yung bigat niya. Kaya kailangan po na may sapat na vitamin E para masigurado po natin na mapapakinabangan po natin yung ating mga alaga at mga bagong anak. Yung vitamin E din po ay nakukuha natin sa fresh na damo, pero kulang din po kaya binibigyan ng suplementasyon. Bukod po sa vitamins,
ay kailangan ng minerals. Ito po yung tatlo lamang po sa napaka-importanteng minerals na dapat meron o nabibigay natin sa ating mga alaga. Calcium and phosphorus. Ito pong dalawa, yung pinaka-importante, lalo na po kapag ang ating alaga ay panggatas. Bakit po? Si calcium at si phosphorus po, yung mismong laman ng gatas. Ngayon po, kapag kulang ang calcium at phosphorus na binibigay niyo po, wala kayong gatas na makukuha sa ating mga alaga. Huwag po kayo mag-expect na makakakuha yung maraming gatas. Yung pala ay kulang po sa calcium at phosphorus. Bukod po doon, si calcium po ay mahalaga para uli sa bone health o para matibay ang buto. At si phosphorus naman po ay mahalaga sa paglaki at dun sa paggamit ng enerhiya ng ating mga alaga. At yung isa pa pong mineral ay zinc. Zinc, lagi niyo po yung maririnig na kasama pag sa tao, gamot na vitamin C and zinc. Ayan din po, ang zinc ay katuwang ng ating mga alaga kontra sakit para ma-boost ang immunity. Bukod po doon, katuwang din po ang zinc para makapaggamit o makagawa po sila ng sapat na protina para po makagawa ng sapat na dami ng karne. Bukod po doon, zinc ang kailangan para matibay ang talampakan. Bakit importante ang talampakan? Actually po, kapag hindi po matibay ang talampakan, makikita niyo po yung mga alaga nyo nakaluhod lagi. Lalo po ang kambing, ayaw nila na masakit ang kanilang talampakan. Ngayon po, kapag masakit ang talampakan nila at lagi nakaluhod, hindi na po yan gaganahan kumain. Ibig sabihin po, pag hindi maganang kumain, hindi lalaki, mababansot, o kaya naman po, hindi makakapagbigay ng sapat na gatas. Kaya mahalaga po na nabibigyan ng sapat na zinc. Susunod po ay, buhay pa po ba? Okay pa po? Parang tulog na po ata mga tao. Buhay pa po? Buhay pa! Buhay pa! Konti na lang po ito. Buhay pa! Konti na lang po. Ito pong fats, yung pangalawa, bago po yung tuktok ng pyramid, food pyramid ng ating mga alaga. Fats. Fats po yung nagbibigay ng isang source po ng energy or enerhiya sa ating mga alaga. Actually, doble pa po yung enerhiya na kaya ibigay ni fats kaysa kay carbohydrates. Pero bakit pangalawa lamang siya sa tuktok? Bakit nililimitahan natin yung dami ng fats kaysa sa carbohydrates? Kasi po, si fats po, kapag napasobra, ay nagpapabagal po ng pagpunaw ng ating mga alaga. Kaya hindi po dapat sumusobra ang fats. Pag sumobra din po ang fats, pwede pong magtae ang mga alaga ng kambing. Kaya, ayun po, ang fats po ay pwedeng makuha sa coconut oil o kaya sa soybean oil. Yun po yung mga dalawang posibleng pagkunan po ng fats. At ito na po yung tuktok ng pyramid. Nasa tuktok na po tayo. Feed additives. Ano itong mga feed additives? Ito po yung nilalagay natin sa pagkain ng ating mga alaga para makasigurado po tayo na yung binibigay po natin na pagkain ay kakainin nila at hindi po masisira agad. At bukod po doon, itong feed additives yung tumutulong magpaganda ng pagtunaw ng ating mga alaga sa kanilang pagkain at para po mas mapabilis yung kanilang paglaki at yung pagpapaganda po ng kanilang health. Yung feed additives pong yan, example po nandito, nasa pinaka-kaliwa po, kontra-amag po yan. Anti-mold. Kasi po, pag wala pong anti-mold, ay pwede pong masira agad ang pagkain, hindi po na yung kakainin ng ating hayop. Kung makain man po nila, ay masama po, toxic yun sa kanila. Siyempre po, tayo nga po tao, ayaw kumain ng amag. Tapos papakainin po natin yung alagay natin ng amag. Kaya po, meron po tayong anti-mold o kontra-amag. Sa gitna po, yun naman po ay buffer, kung tawagin.
Buffer po yung tumutulong para ma-maintain po yung pH ng rumen. Para po hindi maging acidic yung rumen. Para hindi po mamatay ang mga mikrobyo. Kaya nalagyan din po natin ng pantulong na buffer yung ating feeds para po makasigurado tayo na kahit kulang ang damo, ay may pangontra tayo sa acidic na rumen. Susunod po, yung pinakadulo ay yeast. Yeast po ay binibigay din po natin sa ating mga alaga para po makatulong na magparami ng mga mikrobyo sa loob ng rumen. Para po mas maraming tumulong na magtunaw ng ating pagkain. So yun po yung food pyramid ng ating mga alaga. Ngayon po, kung ibibigay nyo lang po ay damo, makikita nyo po, ito lang ang nabibigay nyo, yung forages, yung fibers lang. Kaya dapat po, nabibigay nyo din yung ibang level. Saan nyo po makukuha yung mga ibang yan? Pwede nyo naman pong bilhin, tingi-tingi. Gusto nyo pong magtingi kayo ng mais, ng vitamins and minerals, ng fats, ng feed additives, pwede naman din po. O mas madali po, pwede po bilhin nyo yan sa isang feeds. Kasi lahat po ng ito dapat, simula sa carbohydrates hanggang feed additives, dapat po yan ay laman ng concentrate o yung feeds na nabibili po sa market. Yun po yung dahilan ng pinagkaiba po ng pagpapakain o pagpapakain sa baboy, manok at sa ating mga alagang kambing. Kasi po sa baboy at manok, direct po feeds yun. Pero pagdating po sa ating mga alagang ruminants, katulad ng kambing, may damo pa po tayo na kinoconsider o dapat ibigay. Kaya dapat po, hindi lamang damo ang binibigay po natin kasi hindi po natin mabibigay yung sapat na nutrisyon pag damo lamang po ang binigay natin sa ating mga alaga. Bukod po doon sa pyramid na iyon, yun po yung requirement nila na nutrisyon. Pero bawat edad po nila ay iba-iba po yung level ng nutrisyon na kailangan nila. Parang sa tao din po, hindi nyo naman po bibigyan ng baby na bagong panganak ng kanin agad. Di ba po? Hindi pa po nila kayang tunawin pagkanin agad. Ganon din po sa kanila. Iba-iba po yung pagpapakain natin, yung level ng nutrisyon na kailangan ng bawat ating edad ng ating mga alaga. Kapag kid o yung bagong anak, mas kailangan nilang ng mas mataas na protein at minerals. Para po ma-develop po yung kanilang buto at kanilang muscles o katawan. Bukod po doon, isang critical sa pagpapakain ng ating mga alagang bagong anak. Dahil dito po, madami silang mangyayari na transition. Simula sa pagbibigay po ng gatas lamang, papunta sa pagbibigay po natin ng damo. Hindi po dapat binibigla ng bigay ng damo ang ating mga alagang bagong anak. Kasi pag binigyan niyo po yan ng damo agad, para nga po kayo nagbigay ng kanin agad sa sanggol. Kaya dapat po gatas muna at habang tumatanda po, binabawasan niyo po yung gatas at dinadamihan niyo po yung damo. Kasama po, sa pagdami ng damo, ay yung pagdami din po ng starter feeds. O kaya yung feeds po ng pang-bagong anak. Pagtapos naman po doon sa bagong anak, syempre pagka lumaki-laki na po sila, mga 6 months to 1-year-old and above, pag lumalaki na sila, mas kailangan na nila ng mas mataas na enerhiya at proteins. Kasi syempre po, dito na po nag-develop yung katawan nila, at mahalaga po sa paglaki nila para makuha po nila yung target weight nila para mabuntis o para maibenta. Yun po yung dahilan kung bakit mas marami po kailangan na enerhiya at proteina. At syempre po sa ating mga breeder at lactating, ang kailangan naman po nila ay mas maraming vitamina at minerals para po dun sa kanilang pagbubuntis at bilang suporta po dun sa kanilang magiging anak o pinagbubuntis. Ganon din po sa lactating kasi syempre nagbibigay po ng gatas. Ang laman po ng gatas ay calcium at phosphorus na siyang minerals. Kaya kailangan po ng mas maraming mineral kapag nagkagatas.
Kaya kami po sa Rumen o sa Rumsol, kami po iba-iba po yung produkto na ino-offer po namin, depende po sa edad. Hindi po kami naka-generalize na isang feed ay panglahatan na po. Kasi alam po namin na bawat edad ng ating mga alaga ay may kinakailangan o may requirement na dami ng nutrisyon. Kaya meron po kaming starter para dun sa mga bagong panganak, bago magwalay, at yung grower para sa growing o yung mga pagkawalay, pagpapalaki, at yung breeding or breeder para po yan dun sa maintenance po namin, goat maintenance po tawag ng produkto namin. At yung lactating po, para sa mga nagagatas, meron po kaming dairy feeds o dairy concentrates. Ngayon po, naibigay na natin, alam na natin na kakaiba po ang paraan ng pagtunaw ng ating mga alaga. Alam na po natin yung requirements nila ng nutrisyon. Alam na po natin ano yung ibibigay natin pagkain. Ngayon, paano natin papakainin ng tama? Yung pinamigay po namin, kung makikita niyo po, nandiyan po yung mga leaflets, may kasama po yung feeding guide. Ibig sabihin po, katuwang niyo po kami para alam niyo po kung ano po yung tamang dami at bilang ng ibinibigay ng pagkain para nakakasigurado po tayo sapat yung nutrisyon na inibibigay po natin sa ating mga alaga. Ito po yung isa dun sa mga maliliit na papel po. Starter, pag nakita nyo sa taas po, Goat Kid Starter Pellet, para po yan sa bago magwalay na ating mga alaga. Nakasulat po dyan yung edad at yung dami po ng gatas na dapat nating ibinibigay sa ating mga alaga. At yung kadalasan ng ating pagbibigay. Pag ad-lib po, ibig sabihin, laging binibigay. Ad libitum o annually. Tapos, yung dami din po ng feeds na pwede natin ibigay, ay nakasulat din po yan at yung dami ng damo. Yung susunod po, syempre sa grower, kapag nawalay na po hanggang lumaki, hanggang isang taon, ay ayan po, depende po sa bigat ng ating alaga. Yung dami ng pagpapakain natin ng damo at dami po ng feeds na dapat natin ipakain. At yung para naman po sa mga nagagatas, sa mga inahin, meron din po na nakabase sa bigat ng inahin at nakabase din po kung ilan yung pinapagatas nila. Siyempre po, pag mas maraming pinapagatas, siyempre, mas marami pong gatas na kailangan, kaya mas marami pong pakain na kailangan na ibigay natin. At yung huli po, yung maintenance, para po ito dun sa mga breeder, mga barako natin, na pwede natin ibigay, o kaya sa mga mature po natin, base din po yun sa bigat ng ating mga alaga. Nakasulat din po dyan yung dami ng damo at ng feeds na dapat ibinibigay natin.